morning, Pilipinas! Live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center. Official na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Kaya may tasilan, ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite. Isolated at localized thunderstorm. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas, Mindanao, 4:59 ayon sa Philippine Standard Time. Sa ating pagbangon, isama natin sa ating panalangin ng mga kababayan nating nasa lanta ni Bagyong Yolanda. Kalakip ng ating mga panalangin na ito, isama po natin ang hangarin sa ating mabilis na pagbangon. Simulan na po natin ang ating programa, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito po ang Panahon TV na nangunguna sa paghahatid ng ulat panahon. Araw-araw po yan mula Lunes hanggang Linggo. Ako po yung weatherman, Harry Bayona, makakasama nyo ngayong Tuesday, November 12, 2013. Para sa kapapasok pa lamang na ulat, binayo ng malalakas na hangin at ulan ang bansang Vietnam dahil kay Bagyong Haiyan. Ito'y matapos na umalis ng ating bansa ang nasabing bagyo. Sa kasalukuyan, 14 na katao na ang naiulat na nasawi sa nasabing bansa. Matindi rin ang iniwan nitong epekto sa mga kabahayan at mga estruktura at hanggang ngayon wala pa rin kuryente sa mga tinamaan nitong lugar, partikular na sa Nam Dinh, Haiphong at Quang Ninh provinces. Ayon sa National Center for Hydrometeorological Forecasting ng Vietnam, sa ngayon ay nakaalis na ng kanilang bansa at ngayon patungo na nga ng southern China si Bagyong Haiyan. Samantala, kagabi ay idineklara na ni Pinoy ang National State of Calamity. Ito'y kaugnay pa rin ng matinding pananalasa na ginawa ni Bagyong Yolanda sa bansa. Sa kaugnay na balita, as of 6 a.m. yesterday, 255 na katao na ang naiulat na nasawi, habang 71 naman ang sugatan at 38 naman ang nawawala. Ito ay ayon pa rin sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. At dahil sa paghagupit nito, hanggang ngayon ay nararanasan pa rin ang power outage sa mga sumusunod na rehiyon. Region 4A, 4B, 5, 6, 7, 8 at Caraga. Apektado rin ang signal ng cellphone networks at ito rin po ang nararanasan ngayon sa Region 6, 7 at 8. Umabot na sa mahigit 296 million pesos ang halaga ng mga nasirang istruktura at ari-arian na dulot ni Bagyong Yolanda. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin isinasagawa ang rescue operations lalo pat nasa ilalim tayo ng National State of Calamity, dulot pa rin yan ng pananalasa ni Bagyong Yolanda. At ngayon naman papunahan na natin ang ating weather updates. Unang napabalita na maglalandfall ngayong araw ang panibagong bagyo na si Zoraida. Magiging singlakas ba ito ni Bagyong Yolanda? Para bigyan tayo ng updates, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster June Galang. Good morning, Mr. Galang. Maraming salamat, Harry, at magandang umaga. Alright, Mr. Galang, hindi pa tayo tuluyang nakakabangon mula sa epekto ni Bagyong Yolanda. Isang panibagong bagyo na naman ang pumasok sa bansa. At tinawag po natin ito sa pangalang Zoraida na siyang ikatlong bagyo para sa buwan ng Nobyembre at 25th naman for this year. Ano po bang latest hinggil sa nasabing bagyo? Sa ngayon, as of 4 a.m., ang Tropical Depression Zoraida nasa layo pong 216 km southeast po ng hinatuan sa may Surigao del Sur. At taglay po lakas ng hangin na umaabot lamang sa 55 km per hour yung malapit sa gitna. At kumikilos po ito pahilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour. Alright, Mr. Galang, mag-i-intensify po ba si Bagyong Zoraida bilang tropical storm? Ano po bang inaasahan nating lakas ng hangin at dami ng pag-ulan? Magiging singlakas ba siya ni Bagyong Yolanda? Sa ngayon po, dahil malapit na siya dito sa kalupaan ng Davao Region, maliit na po ang tsansa na maging isang tropical storm ito. Kasi tumatama na po yung kanyang outer spiral dito sa landmass ng Davao Region. Ang dalang paulan po nito nasa moderate to heavy o 5 to 15 mm per hour. Mas maliit po kumpara sa Bagyong Yolanda. Alright, magandang balita po yan mga kababayan. Bagamat may bagyo, hindi naman po natin inaasahan na magiging singlakas ito ng naranasan natin na si Bagyong Yolanda.
Mr. Galang, anong public storm warning signals po ba ang nakataas sa kasalukuyan at ano-anong mga lugar ang saklaw nito? Sa ngayon po nakataas ang signal number 1 dito po sa may Cuyo Island, Northern Palawan kasama na ang Calamian Group, Siquijor, Southern Cebu, Bohol, Negros, Negros Oriental, Negros Occidental, Antique, Iloilo, Guimaras, Dinagat Province, Siargao Island, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Compostela Valley, Davao del Norte, kasama na po ang Samal Island, Northern Davao del Sur, Bukidnon, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, North Cotabato, Camiguin Island, kasama na rin po ang Northern Zamboanga del Norte. Alright, Mr. Galang, at napabalitang maglalandfall din po si Bagyong Zoraida ngayong araw na ito. Anong oras po ba ito mangyayari at saan po ito tatama? At ano po ba ang pagkilos sa tatahakin ng nasabing bagyo? Tatamaan din po ba nito yung mga lugar na tinamaan ni Bagyong Yolanda? Sa ngayon po, tinataya ng Pag-asa na maglalandfall po ito mamaya between 11 a.m. hanggang 1 p.m. po dito sa may Surigao, pagitan po ng Surigao del Sur at Davao Region. At medyo may kababaan po ang track nito kumpara sa mga dinaanan track ng bagyong si Yolanda. Alright, mga kababayan, good news nga po yan, no? Dahil yung truck na tatahakin nito ni Bagyong Zoraida ay iba naman po sa truck na tinahak nito ni Bagyong Yolanda. So maaasahan po natin na more or less ay hindi po nito matatamaan yung mga lugar na tinamaan dati ni Bagyong Yolanda. At Mr. Galang, magdudulot din po ba ng pag-alon sa ating mga karagatan si Bagyong Zoraida? May nakataas po ba tayong gale warning sa ngayon? At ano-anong mga baybayin po ba ang apektado nito? Sa ngayon po, nakataas ang gale warning dito po sa northern seaboard ng Northern Luzon at eastern seaboard po ng Luzon. Hindi po ito epekto ng bagyong si Zoraida, kundi ito po ay surge ng northeast monsoon na napag-ibayo nung nakaraang bagyong si Yolanda. Alright mga kababayan, linawin lang po natin, no, yung mga gale warning po na nakataas ngayon, ayon nga po kay Mr. Galang, ay hindi dulot ni Bagyong Zoraida at dulot po ito ng northeast monsoon. Pero ganoon pa man, ay mag-ingat po tayo, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin mangingisda, no? Siguro wag na po muna tayong pumalaot ng sa gayon, maiwasan po natin ang anumang sakuna. At Mr. Galang, kailan nga po ba natin maaasahan ang paglabas ni Bagyong Zoraida sa bansa? At kailan po natin naaasahan ang pagbuti sa ating weather conditions, lalong-lalo na sa mga lugar na tatamaan ito? Kapag po nagtuloy-tuloy sa kanyang kinikilos, sa Webis po ng umaga, pwede na makalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At asahan po natin, pag nakalabas na ito, gradually improving na po ang weather natin. Alright mga kababayan, Webes po ng umaga, inaasahan nating tuluyan na makalalabas ng bansa si Bagyong Zoraida. At Mr. Galang, dagdag kaalaman lang po, no? Kasi ngayong naubos na yung mga pangalan ng mga nakalaan na bagyo for this year, ano na po ba yung susunod na ipapangalan natin sa susunod na bagyo na dadating sa atin? Maaari po bang pakilahad sa amin ang auxiliary list na inihanda ng Pag-asa? Sa ngayon po, meron tayong nakahandang 10 auxiliary list para sa taon na ito. Ito po yung Alamid, Bruno, Consing, Dolor, Ernie, Florante, Gerardo, Hernan, Isko at Jerome. Alright mga kababayan, yan po, no, may nakahanda po nga auxiliary list ang Pag-asa. So kapag po natapos na po si Bagyong Zoraida, babalik po tayo ulit sa letter A at Alamid nga po ibibigay nating pangalan sa susunod na bagyo. At dagdag kaalaman po ulit, Mr. Galang, ngayon tilang kotang-kota na po tayo sa mga bagyo, no? At hindi pa tapos ang 2013. Ilang bagyo pa po ba yung inaasahan natin bago patuluyang matapos ang taong ito? Sa ngayon, inaasahan po natin na meron pa tayong 1 hanggang 2 bagyo ang pwedeng asahan bago matapos ang taon 2013. Alright mga kababayan, paghandaan po natin yan dahil meron pa po tayong inaasahang bagyo bago magtapos ang taong ito. At Mr. Galang, ano po bang aasahang lagay ng panahon ngayong araw ng Martes? Ayon po yan sa 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa. Bukod po dito sa mga areas na nabanggit na nasa ilalim po ng Public Storm Warning number 1, makakaranas po yun ng light to moderate o moderate to occasionally heavy rain shower at thunderstorm. Ito pong halos buong Mindanao, buong Visayas at kasama na po dyan ang Palawan. Samantalang ang Luzon po, ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy na may mga isolated light rains po.
Alright, Mr. Galang, maraming salamat po sa inyong ibinahaging impormasyon. Last few reminders po para sa ating mga kabayan na makararanas ng direktang epekto ni Bagyong Zoraida. Paalala po sa mga kababayan natin na nasa ilalim po ng Public Storm Warning Signal number 1, gawin po natin lahat ng kaukulang paghahanda at maging maingat po tayo. Alright, maraming salamat po Mr. Galang at mga kabayan, atin nga pong nakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster June Galang na siyang nagbigay sa atin ng update hinggil kay Bagyong Zoraida. Ngayon naman po silipin po natin anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Si Haring Araw sisikat ng 5:56 AM, lulubog po ito sa ganap na 5:24 PM. Ang ating moonrise 1:32 PM, ang ating moonset naman ay 12:59 AM. May illumination po yan na 69% at makikita nga po natin ang full moon sa darating na November 17. Para sa tidal predictions, along Manila Bay na hatid po sa atin ng NAMRIA, ang ating high tide 4:26 AM may taas po yan na 0.79 meter, habang ang low tide natin 12:26 PM may taas po yan na 0.07 meter. At mga kababayan, mamaya-maya po lamang nung ire-reveal po natin yung question of the day para nga naman ang sa gayon ay makasali kayo sa Panahon TV Tag-Ulan Promo. Abangan po yan sa pagbabalik ng Panahon TV.